oras ng pagsusulit para sa iyo. Kaya mo yan. Panyaga. Siguradong ako pa rin ang una dahil nandito ka. Hindi naman sigurado. Maaari na kayong magsimulang sumagot. Ang hirap ng tanong. Bakit? Ang bilis niyang mag-submit. Nag-submit ng maaga. Baka hindi niya alam ang sagot. Langgo ang papel yata. Tatay at nanay, umuwi na kami. Kumain kayo ng prutas. Kayong mga anak, kumusta ang pagsusulit ninyo ngayon? Ang unang pwesto sa pagkakataong ito, siguradong si ate ko pa rin. Ako, okay lang, pasado naman. Si Sofia, kumusta ang pagsusulit mo? Okay lang. Anong ibig sabihin ng okay lang? Hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Kuya, tiyak na nahirapan si ate. Dahil siya ay nag-exam lang ng 15 minuto at nag-submit na. Marahil, marami siyang hindi nasagot. Ano? 15 minuto lang. Nag-submit ka na? Ilang puntos kaya ang makukuha mo? Ang oras ng pag-submit, may kinalaman ka sa sagot. Ewan ko sa'yo, anak. Tama na. Hindi bale kung hindi maganda ang resulta. Tama, mayroon tayong si ate Isabel, sapat na ang isa para magpasikat sa pamilya. Bukas lalabas ang resulta ng buwan ng pagsusulit. Magkakaroon ng pulong ng magulang at guro, tatay at nanay. Kung pupunta kayo sa eskwela, muli kayong mahimbing ng iba. Tama naman. Si Isabel, lagi niyang pinapasikat si tatay, nagbibigay karangalan. Ngayon, dapat si kuya naman ang maging magulang para dumalo sa pulong ng magulang. Hindi. Noong nakaraan ay si tatay, ngayon ako naman ang dapat. Sino ang magtawag kay ate para dumalo sa pulong ng magulang at guro? Ayon sa nakasanayan, ang magulang ng huling pwesto makikipag-usap sa guro. Pagkatapos ng klase, tatay, nanay, kuya, sino sa inyo ang pupunta? Kung ang pamilya Santos ay magkakaroon ng anak na babae na pinakamababa ang grado, hindi ba pagtatawanan tayo ng lahat? Sofia, sa paaralan, sabihin mong malayong kamag-anak ng pamilya Santos, ang iyong mga magulang ay walang oras dumalo. Ate, huwag mong sisihin sina tatay at nanay. Kasalanan mo naman kasi hindi ka nagsisikap. Kahit nakabalik ka sa pamilya Santos, hindi ka pa rin tatanggapin ng lahat. Sa pamilya Santos, ako lang ang magiging isang mahusay na dalaga. Ang galing na nakamit sa pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka ako bukas kapag nawala ang pagpapaganda mo. Sistema. Baka may alam na siya. Wala kang alalahanin, amo. Ang mga tao sa mundong ito, maliban sa iyo, walang makakapansin sa akin. Mabuti naman. She's got lasers for eyes. She's my school pilot when I conquer the sky. She can cast magic spells with the greatest of ease. She may be my mom, but she's always a buddy to me. Minsan lang sila bata. Sulitin mo na. Shaki. Ha? 50,000? Saan mo nakukukuha yun? Saan ba? Nandito na si Papa Lo! Mamili ka. I'm your oppa. Online paluwagan. Suspicious on my cash key. Ay, taka. Katakot-takot ang okay ko maningil. Online. I'm Pao. Pao Tan. 20% interest lang. Palun, parang gusto ko si... Oh! Sandali lang! Nay, parang talo tayo
dito. Bago muna, check muna natin kung yun ang usahan para isis ka. At hindi pa sisinilan para siguradong maayos ang usapan. Hindi natin ang terms. At higit sa lahat, double, triple check natin ang bayaran ay madali at magaan. Para panalo at walang talo sa ginaman, check muna. Check muna bago umutang. Ang pulong ng magulang at guro sa eksklusibong paaralan. Ganun pala. Sir Ricardo, ang inyong si Isabel ay tunay na napakahusay. Bukod sa maganda ang pinagmulan, pati ang mga grado ay napakataas at ang ganda ay nakakasilaw, talagang perpekto. Ay, sobra naman kayo. Siya, Sa paningin namin ay, ang perpektong anak ng iba. Kung ang anak ko ay kalahati ng galing niya, masaya na ako. Ay, hindi naman. ang anak mo ay mahusay din. Sofia, bakit ka nag-iisa dito? Walang kausap sa'yo. Hindi ba tao ka? Ikaw, Isabel, huwag mo na siyang patulan tiyak na dahil magaling ka na iinggit siya. Oo, siya. Huwag na nating ikumpara sa'yo. Baka, kahit intindihin ng aming mga aralin sa klase, mahirap na para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na inggitin ako. Ang tigas ng didig, darating na ang guro. Tingnan natin mamaya kung gaano kataas ang grado mo. Sofia, bakit aalis ka? Napikon ka, no? May mga taong hindi kayang tanggapin ang realidad. Takot na baka lumabas ang grades. Mapapahiya ka, di ba? Bakit? Ayaw mo lang maging normal na tao? Kailangan mo pa maging alipin ng pag-ibig? Ikaw. Sofia, kanina, nasa registration ako. Hindi ko nakita ang mga magulang mo na dumating. Dahil mababa ang grade mo. Nahihiya sila sa'yo, di ba? Ikaw, estudyante. Bakit mo kami tinitingnan? Sarili mong problema, asikasuhin mo yan. Sofia, hindi mo kailangan tumigil sa akin. Sa susunod, pahihiramin kita sa school sa pag-aaral. Ang grades mo tataas yan. Kaninong anak ito? Ang tapang maging inggit sa ating Ma'am Isabel. Oo nga, si Isabel maganda at magaling sa pag-aaral. Ano ba ang karapatan niya para maging inggit sa kanya? Sa tingin ko, sobra siyang mayabang. Dumating na si Director Garcia. Mga estudyante at magulang, pasensya na sa paghihintay. Ang resulta ng pagsusulit na ito ay lumabas na may isang napakagandang balita. Ang unang pwesto sa pagsusulit ay tumalo sa record ng paaralan mula nang itatag ito pinakamataas na puntos. Ngayon, ipapakita ko ang report card ng estudyanteng ito sa malaking screen. Tiyak na si Isabel ito. Ate, sandali lang. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng matalinong estudyante at mahinang estudyante. Abangan ko yan. Ang kapal ng mukha mo. Mahiya ka naman. Tingnan nyo, lumabas na ang resulta. Kabuang puntos, 748. Hindi ba ako nagkakamali? Math perfect score, 150. Elective subjects perfect score, 300. Filipino, 148. Ang essay lang ang nabawasan ng 2 puntos, Isabel. Ang grade mong ito, sobrang galing talaga. Ate, ang galing mo naman. Ang galing ko pala sa pagsusulit na ito. Isabel, ang galing mo. Diyos ko, henyo talaga. Sandali, tingnan nyo ang pangalan. Lama siya. Hindi na ano siya dan. Kaya. Sofia. Sofia. Bakit si Sofia? Ikaw, ang iyong mga grado ay talagang mahusay. Diyos ko, henyo talaga ito. Ang agwat ng isang matalinong estudyante at isang mahinang estudyante. Nakita mo na ba? Alerto. Alerto. Natukoy na ang host ay nalampasan sa marka ng pagsusulit. Mawawala na
Garcia, mali ba ang report card? Nasulat ng mali? Oo nga, ang ating si Isabel ay laging first place. Mali kaya ang pangalan. Hindi kami nagkakamali. Ang first place sa pagsusulit na ito ay si Estudyanteng Sofia. Si Estudyanteng Isabel naman, na may kabuuang 680 puntos, ay nasa ikalawang pwesto. Magaling din. Hindi. Tripling lakas ng Birch 345. Complete tripling lakas na. Tulong lakas, di lang sa brain. Brain plus size. Di lang sa bone. Bone plus muscle. And immunity plus energy. Complete tripling lakas ng Birch 345. Imposible ito. Paano ako matatalo sa kanya? Isabel, ayos lang. Ang pangalawa ay maganda rin. Sa isang pamilya, tulad natin. Hindi pinakamahalaga ang mga grado. Kahit pumasa siya ng first place, ano naman? Isabel, mas maganda ka sa kanya. Nagtitigil ka, nakakakit ang atensyon ng lahat. Ikaw pa rin. Oo nga, para sa pamilya tulad natin, ang grado ay dagdag lang sa ganda. Si Isabel ang campus crush, ang kinikilalang maganda sa ating grupo. Itong probinsyano, paano makakapantay? Ang nakumpirma sa Sofia ay nakakuha ng mas mataas na marka. Ang filter na pagpapaganda ay mawawala sa labas ko. But, hindi ako pwedeng mawalan ng pagpapaganda. Paano ba mag-alaga si Isabel? Ang balat niya parang may filter ng pagpapaganda. Walang kahit isang butas. Ito ay panahon ng pagtingin sa mukha. Sinumang makakita kay Isabel na napakaganda ay titingin ng ilang beses pa. Isabel, ang iyong mukha? Ano itong pangit na bagay? Susana, bilisan mo. Mag-isip ka ng paraan. Hindi pwedeng wala ang pagpapaganda ko. Na-restart na ang filter ng pagpapaganda. Anong nangyayari? Pakiramdam ko ang balat ni Isabel. Parang wala ng glow. Ang laki ng pores. Hindi tulad dati. Maganda naman ang mukha niya, pero hindi siya kaaya-ayang titigan. Sistema, nasaan ang pagpapapayat ng balat ko? Ano nangyayari? Amo, ang iyong marka sa pagsusulit ay nalampas ng tunay na anak na babae na trigger ang parusang kinansela ang epekto ng pagpapapayat ng balat. Ang pagpapapayat lang ng balat ang nawala at nagpanik ka na agad. Ano kaya itsura kung lahat ng epekto mawala? Isabel, ito, anong nangyari sa mukha mo? Ayos lang ang mukha ko, nagka-allergy lang. Mawawala rin sa loob ng 2 araw. Siguradong makukuha ko ulit ang epekto ng pagpapapayat ng balat. Sofia, ikaw ba ang nakakuha ng ganyang marka? Bakit? Kaya pala natutulog ka sa klase hindi dahil hindi mo naiintindihan, kundi dahil hindi mo na kailangan makinig. Bakit pa? Sige, tumahimik ang lahat. Estudyanteng Sofia, hindi lang magaling sa pagsusulit, kundi pati sa mga kompetisyon ay top-notcher. Susunod, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang mga magulang ni Estudyanteng Thank you, Sofia para guys. ibahagi ang kanilang